Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News tungkol ito sa pagpalo ng presyo ng kilo ng baboy magiging 500 pesos per kilo at ang manok is magiging 300 pesos per kilo. Sabi, the Department of Agriculture on Saturday clarified that the projection that retail prices of pork and chicken could spike to over 500 pesos per kilo sa baboy and 300 per kilo sa manok was merely a projection for a worst case scenario if the escalating Middle East tensions causing a global oil price shocks could be prolonged. So, anong posibilidad na sa ngayon, ang kilo ng baboy, depende sa lugar, depende rin sa klase ng karne, nasa 300 to 400 pesos. Kasi yung mas masarap na parte, mas mahal eh. Yung may bukog-bukog o buto-buto, mga 300. So, kung ako ang inyong tatanungin, posible. Baka sobra pa dyan eh. Kaya maghanda tayo. May post akong nabasa kanina si BP Sara. Nag-warning siya for people to prepare because ang mga susunod na buwan ay magiging mahirap. Kaya bilib ako kay BP Sara, yung vision niya, nakikita niya, parang pareha sila ng kanyang tatay. Iyan po ang kaibahan ng isang excellent leader at saka visionary leader at saka reactionary leader. Ang atin ngayon, ang ating Pangulo, reactionary leader, saka lang siya gumalaw kung nandyan na yung problema. Hindi katulad ni Tatay Digong noon na may mga symptoms pa lang, nababasa niya na yung posibleng mangyari. Kaya, advance yung planning ni Tatay Digong. Kaya, si BP Sara, nabanggit niya na tataas pa ang mga presyo. Maghanda tayo. Magiging mahirap ang buhay ng Pilipino sa mga darating na buwan. Sinabi niya yan. Ang DOE Secretary, ang Presidente, normal, huwag kayong mabahala. Ang DOE Secretary, Diyos na lang ang nakakaalam kung tataas ba ang presyo ng langis o hindi. Ano ba yan? Kahit ordinaryo citizen ka lang, hindi mo kailangan mag-aral ka ba, maging political analyst. Talagang tataas ang lahat ng presyo kasi ang giyera sa Iran ngayon, sa nakikita ko, it will be a prolonged war of attrition ang tawag niyan. Matira ang matibay. Kaya tama, agree ako sa sinasabi ni Senator Lacson na ang punot dulo lahat nito, ang paghirap natin ay walang iba kundi ang Amerika. Of course, ang presidente nila, si President Trump. He is accountable sa lahat ng sufferings natin ngayon. Paano natin siya mapanagot? Ay wala. Hanggang, na lang tayo, salita lang. Voice out lang natin ang mga frustration. Kasi kung hindi pa padalos-dalos ang Amerika sa pag-atake sa Iran, hindi sana magkakaganito. Akala ng Amerika katulad nung una kasi nangyari na yun nung una, binumba nila ang Iran, tapos after that, tumigil. Ang kaibahan ngayon is namatayan ng Iran yung tatlong leaders nila sa first day of attack. Yung supreme leader nila, Ayatollah Khamenei, Defense Secretary, Chief of Staff ng Armed Forces nila, patay in one setting. Sino naman ang hindi lalaban na yun? Ubusan na ng lahi ito. Ganyan. Kaya, ang US, parang ang effort nila is negotiation.
ang namomonitor ko, ang Iran ayaw nang makipag-negotiate. Ano na ito? Survival na ang kanila. Kasi ang gusto ng US, dapat ang Iran wag nang gumawa ng nuclear weapon. Ang Iran parang napasubo na, ayaw tumalima sa kondisyon ng US, kaya ito tuloy-tuloy. Kaya humanda po tayo. Pagtaas, aabot yan, sobra pa ng 500 pesos ang kilo ng baboy. Kaya mabuti pa maggulay-gulay na lang. Kaya lang, mahal pa rin ang presyo ng gulay. So, anong gagawin natin? Anyway, maalala ko, mayroong prophecy sa Bible na in the last days, ganyan, may mga taghirap, may mga gyera, may mga kagutom. These are the signs of the second coming of our Lord Jesus Christ. So, ang tanong, kung these are the signs of His second coming, handa na ka ba? Handa na ba tayo sa pagharap sa Panginoon? Kasi pagbalik ng Panginoon, una niyang is kunin niya ang mga taong nagtiwala sa Kanya. Rapture na tinatawag. And then mamaya is i-judge niya yung mga tao na hindi tumanggap o hindi naniwala sa Kanya. Kaya bago mangyari yon, ang simple lang gawin natin, tanggapin lang natin yung gospel ng Panginoon. Ano yung gospel? Yung magandang balita niya. Mag-ABC lang tayo. Ano yung A? Admit that you are a sinner. Ako, inadmit ko na. Tapos na ko niyan. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus sa pagpatawan ng iyong kasalanan. Ako, naniwala ako at tinanggap ko na ang kapatawaran. C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Ako, naisurrender ko na ang buhay ko sa Panginoon. Kaya, yes, tataas ang presyo, hirap, kailang kalmante lang ako. Because everything works for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. Sa mga buslot na gyud. Og mao na ni ang hero nga among gihatag. Mag-atop na ni siya karon. Ano kamo tamo ko no? Ano bisiyatas. Tagwila guys sa kabuk ka mo. Kita ka sa kabuk. Tamo to. May no go way. Antay ka rin pag-misi mo ka. Buyon. Napid. Ay, Pay! Haray ko manamig ka! At nagkapilit. Ay, tagbo sa ay, doy. Labi. Ug karon managid sa pag-atop ang among gihatag nga yero, so natupan na gid tong mga buslot ganina na pulihan natong yero. Salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa 7 years nga naggulat ko og grasya o panalangin sa Ginoo, niabot na gyud. Di na ko maulanan o ginaot nga ang naghatag niini og blessing nga tagaan pa og dugang kusog. Aron nga dili kay ako ra ang matagaan og tabang nga nanginahanglan sa iyang panab. Salamat kayo.